So try natin paandarin yung motorsiklo para ipakita ko sa inyo na ito ay naglalabas ng positive voltage. So gamit tayong test light, yung clip ng ating test light, ibabody ground natin. Yan, umilaw yung ating test light dahil tulad na sabi ko, naglalabas ito ng positive voltage. Yan. Next natin itong regulator na to. Yan. So paandar natin yung motor. Itong block na to, hindi siya maglalabas ng positive voltage. Yan. So yan, hindi siya umilaw. Yun, alam nyo na yung pagkakaiba nung dalawang regulator na ito. Pagkakaiba ng dalawang regulator na ito. Yan. Parehas silang full wave. So ito na yung ating kabuuang video. Dahil sa pinalabas nating video sa ating reels, marami raw naguluhan. Hindi raw nalinawan. Yan. So, bibigyan natin or gagawan natin ng full video para maunawaan nyo or para maintindihan nyo. Kung maintindihan nyo. Yan. Meron silang parehong 5 wires. Dito sa bandang kanan, meron siyang black wire. Yun lang pagkakaiba niya. Sa bandang sa kaliwa, meron siyang red na mayroong lining na white. Kapag nakita kayo ng ganito, kapag stuck yung motor mo, wala pang ginalaw, wala pang nagalaw, as in na bago pa lang, tapos nakita mo yung ganito yung regulator niya, ibig sabihin yan, stator drive yung headlight ng iyong motorsiklo. Gagana lang yung headlight mo kapag umandar na yung motor. Kung makita kayo mga motor na gano'n, na saka lang gagana or magbubukas yung ilaw nila, yung headlight nila kapag umaandar na yung motorsiklo, ibig sabihin stator drive yung kanilang headlight. Kumukuha sila ng source dito sa ating regulator. From stator, binabato rito sa regulator para maging DC. From stator, AC, papunta sa regulator para maging DC. Intindihan? Kaya nga regulator, rectifier. Siya yung nagre-regulate, siya yung nagre-rectify. So, yun. Ulitin ko, kapag nakakita kayo ng ganito, stator drive yung kanyang headlight. Itong red na mayroong lining na white, ito yung main source or nagsusupply sa positive ng ating headlight. Parang ito. Yan, itong aking Rusi. Makikita nyo itong mga likod, karamihan sa mga Rusi. Ay mga ganito, sa mga KRY. Ganito yung mga regulator dyan. Parang ito rin. Dinisable ko nga lang to kasi ginawa kong battery operated yung headlight nito, kaya dinisable ko na yan. Yan. From here, dito sa red na mayroong lining na white, papunta sa handle switch AC. Then, kapag on off, yun masusupplyan yung ating headlight. So, yan. Dito, itong black is accessories wire, nakakonect sa ating accessories wire. Dito sa kabila, itong red na mayroong lining na white, kapag umandar yung ating motorsiklo, naglalabas siya ng positive voltage. Positive voltage. Dito, itong regulator na to, kapag umandar yung ating motorsiklo, ito, hindi siya maglalabas ng positive voltage. Yung accessories wire na connect dito, meron siyang, kapag nagsusi ka ng susian mo, kapag on mo ng susian, madadaluyan or mapapasukan ng positive. Ito papasok sa ating regulator. Siya yung nagsisilbing limiter or controller ng ating regulator para hindi mag-overcharge yung ating battery. So, then, paliwanag natin yung bawat wire ng regulator. Meron siyang green, pink, yellow, red, saka black. Itong green, nakakonect ito sa body ground ng ating motorsiklo. Body ground or sa negative ng ating battery. Dahil ang body ground natin, pinaka main source niyan,
ay sa negative ng battery. Yan, ground or negative. Itong green. Next, itong pink at yellow, nakakonik ito sa ating stator. Charging coil ng ating stator. Ito. Ito sa inyo. Ito yung wire ng ating stator. Itong yellow at orange dito. Yan. Yellow at orange dito. Ito yan. Yan nakakabit dyan. Itong yellow at pink sa ating regulator. Okay. Next, itong red. Itong red natin, nakakonik ito sa positive ng ating battery. Yan. At the same time, nakakonik din sa ating susian. Kapag umandar yung ating motor, naglalabas din ito ng positive voltage. Kaya kahit walang battery, meron tayong pangkukuhanan meron tayong source ng positive dahil dito sa ating regulator. Yan. Pag umandar yung ating motorsiklo, itong pink at yellow, pag nakakonek sa stator, from stator, easy. Pag pinasok na rito, pag pinasok dito sa regulator, easy kukonvert ng ating regulator into DC. Ilalabas nyo sa red, DC na siya. Kaya magcha-charge yung ating battery. Papunta ito sa ating battery. Ang nilalabas nito, inuulit ko, positive voltage. Yan. Next, black. Ang black nito, nakakonek sa ating accessories wire. So, sabi ko, kapag inon natin yung susian, mapapasukan ito ng positive, papasok yung positive sa ating regulator. Yan. Next, dito na tayo. Meron din siyang green. Yung green, same lang dito, ground or negative. Ito, green. Next, ito muna, yellow at pink. Yan, same lang dito, yellow at pink. Nakakonect din ito sa ating stator. Yan. Red, same lang dito sa red. Yan. Nakakonect sa positive ng ating battery at sa ating susian. Inulit ko, kapag kumandar yung ating motor, yan, maglalabas ito ng positive voltage. Yan. Tapos, next natin, yung red na mayroong lining na white. Kapag kumandar yung ating motorsiklo, maglalabas ito ng positive voltage. Which is, ito yung sa mga stator drive na headlight na motorsiklo. Ito yung pinaka main supply or positive source ng ating headlight. Yun. Kapag ganito, yung stock na regulator mo at magpapalit ka ng regulator at ang nabili mo ganito, yan, pwede mo siyang gamitin. Ang gagawin mo lang, ito, kukunik mo sa accessories wire ng ating motorsiklo. Then yung headlight mo, kung naka-stator drive pa, i-convert mo siya into battery drive or battery operated yung headlight mo. So yun. So sana naman, ayan, naintindihan nyo or naunawaan nyo regarding sa pagkakaiba ng dalawang regulator na ito. Yan. Yun lang naman nagkaiba niyan mga kalikot, itong black at saka itong red na mayroong lining na white. Sabi nila, pwede rin ikabit ito sa accessories wire. Hindi po pwedeng ikabit ito sa accessories wire. Dahil ang accessories wire may positive voltage yun. Ito, naglalabas siya ng positive voltage. Yan. Kaya hindi po siya pwedeng ikabit sa accessories wire ito. Yan. At pag kinabit mo rin ito sa accessories wire ng iyong motorsiklo, hindi mo mapapatay sa susian ang iyong motorsiklo. Kasi pag habang umaandar yung motorsiklo, naglalabas ito ng positive, ibig sabihin masusupplyan niya ng positive yung accessories wire. Kaya hindi mo siya mapapatay sa susian yung motorsiklo kapag nakasama ito sa accessories wire. Hindi po isinasama ito sa accessories wire. So yun, sana po naintindihan nyo yung pagkakaiba nitong dalawang regulator na ito. So yun, kung di nyo pa rin naintindihan, comment lang sa ating comment section. At gagawin ulit natin ng video yan. Ayan. Thank you.